Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 15, 2024. Umiral nga po sa ating bansa itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Sa bahagyan na nga pong nawala itong shear line na nakaka-apekto nga sa parte ng Batanes. Asahan nga po natin sa may parte ng Aurora, Isabela, at Metro Manila, Bicol Region, eastern section ng Visayas ay mas mararamdaman nga po itong easterlies. Asahan nga po natin na magiging malinsangan nga po ang lagay ng panahon, pero asahan pa rin natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan, bunsod naman po yan ng biglaang thunderstorm. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin nga po na meron tayong posibleng sama ng panahon na imo-monitor na posibleng pumasok nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon nga po, medyo tumaas yung kanyang posibilidad na mag-develop ito into tropical depression or mahinang bagyo. Umabot na nga po ito sa ngayon sa 30% ayon po sa ating European Center. Dito po muna sa ating rain map animation, asahan nga natin mamayang alas 9 na umaga ay magiging maganda lagay ng panahon at magkakaroon lamang tayo ng mga pagkulimlim na kaulapan at mga isolated rain shower sa parte po yan ng Polillo Island, dito po sa northern portion ng Visayas at maging sa Palawan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin magkakaroon ng tsansa ng pagulan sa Palawan, western section ng Mindoro Provinces, western section ng Visayas, at halos malaking bahagi ng Mindanao ay makakaranas nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin na may chance rin po na makulimlim na kaulapan ng Central Luzon at ilang bahagi ng western section ng Northern Luzon. Kasama pa rin po ang western section ng Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Maging sa may Palawan, may pagkulimlim na kaulapan at meron tayong isolated rain shower. Ganoon din po sa parte ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan nga po natin na magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Yung western section pa rin po ng ating bansa ay may chance pa rin po na makaranas ng biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pagulan. Dito naman po yung alon naman natin dito sa may parte ng extreme northern Luzon, posibleng umabot po yan ng hanggang 1.6 meter. At dito naman po sa eastern section ng northern Luzon at ng central Luzon, maglalaro po yan sa 1.6 hanggang 1.4 meters rather. At pagdating naman po dito sa may parte ng Bicol region, nasa 1.4 hanggang 1.2 yung kanyang taas ng kanyang alon. At dito naman sa eastern section ng Visayas ay naglalaro po yan sa 1.3 meters hanggang 1.2 meters. Dito naman po sa may eastern seaboard ng Mindanao ay maglalaro po yan sa 1.2 hanggang 1.1 meters yung kanyang alon. Iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayang mangingisda na papalaot nga po dito sa eastern section ng ating bansa. At dito naman po sa northern portion, sa western section ng northern Luzon ay medyo may kalakasan o kataasan ang alon na posibleng umabot po yan hanggang 1.9 meters. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas po ay October 16, asahan natin ganun pa rin na magiging lagay ng panahon. At pagdating nga po ng October 17 hanggang October 18, magkakaroon na ng sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa niyan na pumasok sa ating bansa habang apektado pa rin po tayo ng easterlies. Magkakaroon tayo ng tsansa ng low pressure area, pero ito nga po ay maliit na tsansa lamang, ay makaka-apekto po yan sa parte ng Visayas, Palawan at sa may parte po ng Mindanao.
by October 19, dito po mapapansin natin muling bubugso, no? May pagbugso muli ng possible northeast monsoon o yung amihan na aabot po yan hanggang sa parte ng extreme northern Luzon, at yung shear line bababa po yan hanggang sa parte ng Bicol region. By October 20 hanggang October 21, mas lalakas pa nga yung possible northeast monsoon natin, at yung shear line bababa po yan hanggang sa parte ng Visayas. Asahan nga natin sa pagitan nga po ng October 20 hanggang 21 ay mataas ang tsansa na magiging maulan nga po, lalong-lalo na sa parte ng Bicol region, Palawan, Visayas at sa may parte ng Mindanao, dahil nga dito kung mapapansin natin yung makakapal na kaulapan na nakakaapekto nga po sa may parte ng Mindanao. By October 22, mabubuo na nga yung isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section po yan ng Surigao. At pagdating po ng October 23 hanggang October 24, patuloy pa rin naman po yung pagbugso ng northeast monsoon sa may parte ng Taiwan, habang yung shear line naman ay apektado ang parte ng Central Luzon. At ito nga po, no, ay mataas na ang tsansa na maging isang tropical depression, at ito po ay sa ngayon, no, ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At kung sakali nga po, no, sa prediction ng European Center, ito nga po ay posibleng magkaroon ng interaction dito nga sa pagbugso ng possible northeast monsoon at yung shear line. Mataas ang tsansa niya na bumaba o humina dahil nga sa pagsasalubong nila nitong shear line. Pero dito nga po, kung sakali mang ito'y matutuloy na maging isang bagyo, no, tataas po ang tsansa o posibilidad na ito po ay magkaroon ng landfall scenario. Pero sa ngayon nga po ay hanggang dito pa lamang po muna yung advanced prediction ng European Center, no. Nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.